Dr. Amy Marcos sa pagpuntiri umano ng gobyerno sa mga miyembro ng mayorya ng Senado. Anya, inuubos sila sa pagsasampa ng mga kaso. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang nakikitang basihan ni Senator Amy sa pagsasabing pinag-iinitan na nga ang mayorya? Gigi, sabi ni Senator Amy Marcos, halatang ginigipit at inuubos na ang majority senators bago ang nakatakdang Pause muna natin mga idol. Magandang araw sa lahat mga ka-Duterte sulid! Naku po, uubusin talaga lahat ang mayorya, itong majority na tinatawag nating 13. Obviously, simula kay Tatay Digong, alam kasi natin mga idol na ay malapit na ang trial. Diyan yung impeachment patungkol kay Inday Sara. Ang labanan dyan ay numero pagdating sa botohan ng mga senador kasi sila ang mga judge dyan. Kita nyo naman, iniisa-isa na sila ngayon. Uubusin talaga sila. Simula kay, sabihin natin kay Inday Sara. Sino itong mga mayorya rito? Umpisahin natin kay Bato. ICC warrant. Tapos sunod-sunuran tayo nito. Pati asawa, isusubpi na. Kasi daw, yung asawa niya, itong huli sila magkasama at maraming post sa social media na sila talaga. Sinong na-involve kay Bato? Robin Padilla. Obstruction of justice ang kaso. Sino pa? Si Jinggoy kahapon. Isusunod yan si Joel Villanueva. Si Cheese ang kasunod. Sino pa? Yung dalawang magkapatid na bilyar. Pagkatapos yan, itong kay Marcoleta, gawa ng sa campaign niya. May tinanggap daw siya. Isipin mo yan mga idol. Wag natin sabihin na ito ay nagkataon lang. Imposible. Ayaw talaga nila na makabalik ang Duterte dyan sa palasyo. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga Duterte, hindi lang naman kapwa politiko ang kalaban nila. Number one, itong mga mayayaman dyan. Itong mga oligarko, mga idol. Yung mga politiko na yan, kukontrolin, gagawin lang sila ng puppet ng mga oligarko. Ang Duterte, hindi nila matitino sila eh. Alam na natin yan. Balikan pa ba natin yung ginawa ni Tatay Digong? Ganun din yan si Inday Sara. Mas malupit yan si Inday. Sinabi na yan ni Tatay Digong na si Inday ay mas matindi yan sa akin. Alpa yan, alpa. Diba? Ngayon, balik tayo dito sa impeachment kay Inday. Itong mga pinagkakaso-kaso nila pagdating dito sa mga mayorya. Itong majority block. Huwag niyo sabihin na lahat yan ay pawang nagkakataon lahat yan? Imposible. Bakit dun sa kabila? Bakit ayaw pag-usapan yung flood control? Itong mga 18 Marines, mga Diskaya na pinagbabanggit yung mga pangalan. Wala. Kaya nawalan tayo ng parang gana pagdating sa Senado. Nawala yung natin. Hindi naman, ang respeto nandun. Hindi mawawala yan. Ang ibig sabihin, yung momentum ba? Na dapat ang usapan itong mga kawatan. Gusto talaga nilang pag-usapan ang Duterte. Kita nyo pati mga social media, itong mga malalaking network. Pagdating sa mga Duterte, talagang sila, active. Pero pagdating sa mga corruption, tapos involved itong mga congressman, mga pa dyan, speaker, pati pangalan ng nandyan sa Malacanang, ayaw nilang magtanong, ayaw nilang makialam. Kahit naman kasi itong mga malalaking network, talagang mapapatino kay Duterte. Diba? Tuloy natin to kasi si Bato, pinaghahanap pa rin pati asawa niya. Tuloy natin to kasi si Amy Marcos, alam naman niya, kapatid niya nandyan. Ay, tingnan na lang natin to mga idol. Lugi na kagad tayo.
gulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Sa Duterte. impeachment talaga yan. Napag-alaman daw ni Senator Amy na may binubuo umanong kaso ang DOJ at Ombudsman sa 13 majority senators. Inanunsyo kahapon ng Ombudsman na sasampahan ng kasong plunder sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva kaugnay sa flood control scam. Parehong taga-mayorya ang dalawa. Nahaharap na Kita nyo mga idol. Itong usapin na to itong mga involved sa kaso nila, kinakasuhan nila ngayon. Tingnan nyo mabuti, pati itong mga media, grabe, nagkakandara pa. Pero pagdating sa korupsyon ang usapan, putik na naman Wala. Ayaw makialam. Meron siguro, ang mauuna talaga dyan, mga vlogger. Ito pa yung mga vlogger ang malakas nauuna. Pero ngayon, sa mga ganito, active kaagad yung mga social media, itong mga big network. Di ba? Pansinin nyo, parang gusto pang maunahan mag-interview at mapanayam. Pero corruption, ewan ko lang. Tahimik, takot lang nila itong mga network na to. Kung wala itong social media, hagbay ra ang Duterte na daot. Dugay ra mga idol. Pasang dauta yun mga Duterte kung wala itong mga Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ba dyan. Hagbay ra na daot o gidaot-daot o taman ang Duterte. Kaya nila manupalyahin, laro-laruin. Kasi pati yung mga network na malalaki dyan ay alam din yan. Takot talaga yan sila na bumalik itong Duterte. Isipin nyo mga idol, dumating lang Duterte, nakaramdam tayo ng pagbabago at ginawa. Kaya pala. Diba? Yun nga lang, titino talaga sila. Tuloy na nga lang natin to. naman sa reklamong plunder at indirect bribery sa Senator Rodante Marcoleta dahil sa umano'y 75 million pesos na natanggap niyang campaign donation. Pati sa Senator Isipin mo Cheese yan. Escudero. Isipin nyo yan, pati si Marcoleta, lalo na yan si Marcoleta, talagang matikas yan sa Senado. Yan ang unang-unang dyan. Makipagdebatehan dyan sa loob ng Senado. Talagang tatanggalin nila yan. Hanapan talaga ka ng butas talaga, matanggal ka lang. Iniimbisigahan sa pagkakadawit sa kickback scheme sa flood control scandal. Si Senator Bato de la Rosa naman ipinaaresto ng ICC kaugnay sa drug. Isipin mo, kagahapon may panayam si PBBM. Sabi pa niya, sumuko ka na lang. Parang gusto talaga isuko niya si Bato Kung gusto daw niyang harapin tong mga allegation niya, itong kinakaharap niya sa ICC, magpakita, parang ganun ba? Walang grabe, no? Ibig sabihin, siya talaga yung yung ICC at saka Interpol, hindi naman gagalaw yan kung walang utos ng basbas dyan sa taas. Imposible. Ano bang karapatan, anong kapangyarihan ng ICC sa atin? Wala naman. Kung tutusin, wala talaga. Wala talaga sila. Walang jurisdiction Wala silang authority, wala silang kapangyarihan. Hanggat walang basbas dyan, hindi yan susuko si Bato. Pero kung meron yan siyang warrant, galing talaga sa korte, ayun, kusa yan. Kusa yan pupunta. War on drugs, sino bang nakinabang nun? Taong bayan, hindi naman sila Bato. Ang daming sumuko. Yung mga adik-adik talaga dyan na di na kayang pigilan, yun, talagang mawawalan ang buhay nila. At ang daming nagbago at ang daming sumuko. Nagkaroon tayo ng rehabilitation dyan na maayos. Diba? Normal yun. Yan ang pinakadapat talaga. Bago gumawa ng aksyon ang pamahalaan noon, si Tatay Digong ay nag-warning. Alam nating lahat yan, hindi pa sa presidente, tumigil na kayo. Kasi tay kayo dyan. Ganon yun. Kasi salot yan Ay, tuloy na nga lang natin to. Kawawa ang asawang Bato, dadamay pa. Habang sasampahan naman ng reklamong si Senator Robin Padilla dahil sa pagtulong umano kay Senator Bato de la Rosa na takasan ang ICC warrant. Nahaharap din. Sipin mo, takasan ang ICC warrant. Meron nga siyang custody, naka-custody siya sa Senado.
freedom nga siya, sabi ni Cayetano. Kasi, that time, andyan yung taga-NBI, bakit hindi nila kinausap si SP, si Cayetano? Kailangan namin si Bato, kailangan niyang humarap, ganun. Wala nga siyang kaso eh. Anong kaso ni Bato? Mag-comment kayo sa baba kung anong kaso ni Bato, basahin ko. At saka kung sino nagsampa ng kaso niya sa kanya dito. Wala. ICC, Interpol, kalokohan yan. Yan ay pinaka talaga. Dati, nabigla tayo sa ginawa kay Tatay Digong. Wala na tayong magawa. Dinala na kaagad. Ngayon, ulitin niya. Ay, wag na, oy. Imposible yan. Magwawala na lahat. Nakakahiya ang ginagawa ng ano. Ano yun? Tuta na ba tayo ng mga puti? Grabe. Sa reklamong kriminal, ang magkapatid na sina Senator Camille at Mark Villar dahil sa Sipin mo. umano'y market manipulation at insider trading ng Villar Land Holdings Corporation. Pakinggan natin ang pahayag. Sipin mo yun, pati bilyar. Gagawin talaga. Hanapan ka talaga ng butas, mga idol. Sipin mo, bilyar. Mga negosyo nila. Alam naman natin itong mga bilyar, malaki ang sa real estate. Ayun. Naibutas talaga mga idol. Mawala lang sila sa butuhan. Grabe. Ng presidential sister. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo. Nalagay ko lahat kami. Talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming sila. Maraming tumatawag. Maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagki-case build up na raw. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. At Camille, may reaksyon na ba ang Ombudsman at DOJ sa mga pahayag nito ni Senator Amy? Jiggy, wala pang pahayag si Ombudsman Boying Rimulya tungkol dito pero nauna niyang nilinaw na hindi nila pinag-iinitan ang majority senators sa pagsasampa nila ng kaso. Inuuna lang daw nila. Hindi pinag-iinitan, pero pinagkakasuhan sila iniisa-isa. Anong tawag dun? Sabihin na lang natin, nagkataon. Tapos nagkataon din, majority sila lahat. Silang 13. Imposible naman. Ginagawa naman tayong kalokohan nito, mga idol. Ginagawa, tayong mga taong bayan, nakikinig at nakikibalita sa pinaggagawa nila. Sasabihin nila, hindi naman pinag-iinitan. Iniisa-isa lang. Ganun lang yun. Alam na, butuhan kasing labanan dyan sa loob ng Senado. Alam na tayo, sus, naku po. Ang interes ng publiko. Wala rin kumpirmasyon ang DOJ sa sinasabi ni Senator Amy tungkol sa case build-up laban sa majority senators. Gigi. At Camille, may mga bumabatikos din sa mayorya dahil sa mga nangyari o mga nakaraang pangyayari dito sa Senado. Ano reaksyon dito ni Senator Amy? Jiggy, pumalag si Senator Amy sa mga nagsasabing binabaon umano ng mayorya ang dangal ng Senado. Giit niya, nagsimulang bumaba ang respeto sa Senado nang matigil ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control. Correct talaga yan. Lahat, hindi lang nawala ng gana. Yung momentum mo na nakikinig ka at nakikinood ka ng balita patungkol sa mga kawatan, tapos pinatigil, anong reaction mo? Siyempre, kita mo naman lahat, pati lahat, PhilHealth, ano pa dyan, Maharlika, lahat na lang halos yung mga budget dyan. Tapos buti lang kung may nagawang maganda, wala naman pasus. Naku po. Kawawa talaga kawawa tayo dito mga idol. Sa atin ang balik eh. Ay, sarap ng buhay nila eh. Scandal. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy. Marami kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh.
Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa. From flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang Di pwede yun. aming institusyon. Jiggy, sagot naman ni Senator Ping Lacson ang pagsasampa ng mga kaso ng Ombudsman laban sa mga sangkot sa flood control scandal ay pagpapatibay sa resulta ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee na pinamunuan niya noon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang Post lang natin mga idol. Walang mangyayaring maganda talaga dito. Lahat sila talagang itong mga pusong Duterte talaga ang pakay nila. Kawawa. Number 1 na to si Bato. Yan si Bato. Pinaghahanap ng CIDG NBI. Walang warrant. Damay ang asawa niya. Ngayon pa, may balita mga idol na ang asawa niya ay pwedeng sampahan ng subpina. Oh, di ba? Damay. Panoorin natin tong may balita dito ngayon eh. Panoorin natin itong mga idol patungkol sa asawa niya. Gamitin si Senator Bato de la Rosa na si Nancy sa gitna po yan ng pagtugi sa senador dahil sa arrest warrant mula sa Papatawag ICC. yung asawa At ni live mula Bato. sa Pasay City. Una sa balita, Gio Robles. Gio, bakit man planong ipasapina ng NBI ang misis ni Senator Bato? Bok paliwanag ng National Bureau of Investigation, isa si Nancy de la Rosa sa mga huling nakasama ni Senator Bato bago siya maglaho sa Senado at magtago. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pinagbasehan nila ang mga social media post ni Mrs. de la Rosa. Aktibo Sipin mo yan mga idol. Sa social media lang sila nagbabase. Kasi aktibo ang misis niya. Silang dalawa daw huling magkasama. Pati si Robin Padilla kasi tinulungan niya si Batong makatakas. Sarap naman nito mga idol, nakakainis. Ang sarap alis na nga lang ako. Parang nakakaano eh. Anong klaseng to? Anong klaseng pag-iisip tong mga Purya gaba ah. Pero may respeto pa rin naman ako sa ating mga NBI, kapulisan. Pero obvious na pinaggagawa nila. Pati asawa, dadamay pa. Asawa ni Bato. Tapos dyan ka lang sa social media kasi aktibo ka. Ano yun? kasi si Nancy sa pagpupos sa kanyang Facebook account matapos nga magtago ito ang kanyang Mr. Naglabas din si Mrs. De La Rosa, kung matatandaan po natin ang pahayag noon, para manawagan sa hudikatura na huwag arestuhin ang kanyang asawa. Higit 2 linggo na nang nakalipas nang pumuslit sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Naku po, isa rin to. Of course, we're contemplating on issues of subpoena to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, sa sa online news nyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest. Bok, meron pa bang ibang Why ayaw yun si NBI oy? Di mo alam kung paano nila yung proseso ng investigasyon. Hindi naman talaga dapat ganyan eh. Hindi porkit yan ay mag-asawa yan, natural. Pwede siyang mag-post at maging kung ano yung kasama niya. Wala nga ang kaso si Bato. Tigas talaga ng nito. ICC. Grabe naman to. Kaya tuloy nananawagan yung asawa ni Bato na wag anuhin yung asawa niya kasi wala naman talaga silang jurisdiction itong mga dayuhan. Parang sinurrender na natin ang ating bansa, parang ganun. Di ba? Parang anong nangyayari, inaapak-apakan na tayo. Ganito na kalala. Sila na yung may master na tayo, kumbaga. Itong ICC. Naku po. Paano na lang siguro, paano na lang mga idol, no? Lahat ng namuno sa atin, mukhang ICC, walang mangyayari sa bansa natin.
pugad ng mga komunista. Obviously, yung pinaggagawa nila, komunista mga idol. Kaya gusto nila kontrolin ang mundo. Kaya nga si Trump nagagalit eh. Ganun. Kaya kawawa tayo dito. Plano ng NBI na posibleng tumutulong sa pagtatago ni De La Rosa. Ay, Bok, mga ayon idol. sa Wala NBI na. Ito lang yung i-post na nga natin to. Huwag na natin tapusin yan. Nabubuisit lang ako eh. Nakakainis. Ito yung balita ngayon. Itong araw na to. Talagang uubusin sila. Ito lahat mga idol ay patungkol sa eleksyon sa 2028. Hindi man nila ma-impeach si Inday Sara. At kumbaga sa isip nila, ginawa nila lahat. Masira lang ang pangalang Duterte. Meron pa rin diyang ilan-ilan ay maniniwala, lalo na yung mga nasa bundok. Yung parang kasi ang akala nila mga Duterte, atapang atao, medyo bastos ang dating. 'Di ba? Ganun ang dating ng mga Duterte eh. Siga, para akala mo, tapos siraan pa. O, ngayon, itong mga kontra ng mga Duterte ay akala mo, maka-Diyos. Yun, 'di ba? Kita yung mga dilawan, dadalhin pa yung padre, dadalhin pa yung madre. Magsisimba-simba pa daw sila. Isipin mo, akala mo naman, sus nako po. Yan ay, nako, sabihin natin pakitang tao ba? Ang hirap naman magsalita. Pero, ang pangit panoorin pag ang dalawang partido pagdating sa politika, tapos haluan mo ng mga pare, madre, eh wag na. Magmumukha tayong sorry na lang, Katoliko po ako, pero nagmumukha tayong kawawa. Kaya nga, nasisira ang Katoliko eh. Hinahaluan nila ng ganun, tapos pagdating naman doon, ay nako po. Alam na natin tong ganyang style. Hindi na tayo noon parang akala mo nabibringwas nila. Ngayon di na, may social media na kasi. Ito yung balita ngayon. Tingnan natin to pagdating sa impeachment kay Inday Sara. Lahat yan patungkol yan kay Inday, itong mga senador na to. Talo na agad. Pagdating sa botohan, wala nang magagawa. Kasi ang labanan dyan, botohan eh. Di ba? Marami pang isusunod dyan. Pag si Bato, sino pa ba? Sila Robin, sila Jingboy, si Joel, Marcoleta, 2 bilyar. Sus, naku po. Lahat na, ubusin talaga sila para pagdating sa sureball na yung mga dilawan at itong mga oligarko. Samahan pagbangabangag. Ay, naku po. Wala talagang magagandang mangyayari sa Pilipinas pag ganito. Pag sila, itong namuno ngayon, ay sus, naku po, kawawa tayo. Nakita na natin, nagtiis na nga lang tayo ngayon, mga ilang taon na lang, tapos gusto pang mag-extend. Ay, naku po, wag na po, please lang. Tama na yun, kung pwede nga, bumaba ka na ngayon. Ay, makapal lang talagang face. Ay, naku po. Kaya tayo mga Duterte sulit, tuloy-tuloy pa rin, lalo tayong lumalakas. The more na ginaganito tayo, lalo tayong tumitibay. Obviously, ganun lang yon. Kaya mag-ingat, lalo na si Inday. Si Inday talagang ingatan natin. Inday Sara. Ang Duterte ang pakay nila na wag makabalik at ibaba. Pabagsakin. We'll see sa susunod na balita kasi maraming mga ganap ngayon mga idol. Pag may mga balita talaga, update agad. Kasi kawawa. Abangan natin itong Senado, itong impeachment. Huwag tayo kukurap. Kasi baka lutuin dyan. Excuse me. Okay? Kaya ingat, mga ka-Duterte Solid. Thank you sa lahat. Maraming salamat. Maraming salamat sa nag-follow at nag-subscribe. At see you. And goodbye. Mag-ingat kayo lahat mga idol. Mga Duterte Solid. Thank you.